Remember, nasa magit 100 billion na tayo. Almost 130 million na tayo. Almost, 130. diba? Almost. Ang bilis, ha? Ang baka natin is only about 2.5, 2.6 million heads only. Compared to Thailand, na nasa about 70 to 80 million lang sila. Pero ang baka nila nasa mga 8 to 10 million. 8 to 10 million heads. Diba? Ang layo, diba? So, sobrang laki pa. Sobrang laki ng potential. Sobrang laki pa. Sobrang laki ng potential. Ano yung problem? Ba't hindi tayo hindi tayo makausad? Makausad? Tama ba yung term ko? Hindi tayo makausad? Yes. Oo. Una-una, siguro kulang na rin tayo sa land, sir. Mga pasture areas natin. Lalo sa Mindanao, pag nakita mo yung pasture areas nun, wala na halos. Wala na. Ano na sila ngayon? Plantation na ibang crops? Hindi, subdivision na. Subdivision na. Okay. Totoo yun. Totoo yun. Same as the other areas in the Philippines. Ganun din naman, no? So, again, just like any other industry, siguro, again, suporta ng gobyerno. Diba? Yan din ang mahalaga eh. Kasi, etong negosyo ng baka, capital intensive talaga siya, sir. Kita mo naman dito eh, di ba? Pag gusto mo mag-commercial scale, talagang capital intensive eh, no? So, napakahirap din. Napakahirap. May pag-asa. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Pag nandito ako, sir, dyan, doon, dadali ko yung sasakyan, doon, sa dulo pa. Papatugtog lang kami. Alright, kasama pa rin natin si Sir Paul Alcoreza, ang partner dito sa Abra River Ranch. Ito, background natin, yung feedlot. Yan. Nandito tayo ngayon sa flood control. Flood control ng Abra. Yeah. Abra River. Ngayon. Super ganda ng lugar. Scenic siya, parang ibang dimension. Yes. No? Super ganda. Binabago niya yung impression mo ng Abra. Yeah. Kasi pag akala ng lahat, pag sinabi mong Abra, tapos part ng Cordillera region, akala mo puro bundok. Pero ito, totoo yun. Tsaka, ang luwang ng flat area. Oh. It's a valley. Nandun ka sa gitna ng lahat ng bundok. Yeah. O, tsaka, ang dami ring kasi dito sa Abra. Kumbaga, mga negative na impression ba? Impression. Diba? Dahil sabi nila, nung araw, magulo. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung tatay ko, yung nanay ko, punta ka na Abra, di ba? Magulo dun. Sabi ko, hindi. Naiwan yung impression. Hindi, nako. Masaya dito sa Abra. Masaya dito sa Abra. Tsaka, mababait ang mga tao. Kung gusto mo nang mag-relax sa sobrang tahimik na lugar. Contrary doon sa impression. Maganda rito. Tsaka yan ang dahilan, sir, kaya bakit ako nagtatagal din dito. Hindi ko kayang tumagal ng 1 month dito kung hindi ako masaya dito, di ba? Ayan pa lang, makita mo pa lang to mga with sunset scenery na to. Yan ang hilig natin, yung mga baka na yan. Talaga namang that's more than enough. Yeah. That's more than enough reason for me to stay here dito sa Abra. Yes. Sir Paul, discuss natin. So, napakalaking project na to. Though it's a privately owned na venture, pero ano ang impact nito sa community dito sa Abra? Sa totoo lang, sir, medyo long shot pa tayo doon, no? Okay. Sa mga future plans natin. Yung present mo na pinag-uusapan natin, talaga ang pinaka-importante is maging sustainable mo na yung farm, no? When you say sustainable farm, nakita mo naman ang number 1 na problema namin talaga yung roughage, yung pakain talaga. Pero I believe in the next a year or two, kayang-kaya na maging sustainable tayo sa awa ng Panginoon, no?
At pag nagawa nyo, na-solve nyo na yung problem, sustainable na, ano ang mangyayari? Ang mangyayari dyan, sir, magkakaroon kami ng importation ng baka talaga from Australia. Okay. That is intended for the intended for breeding din yun. Okay. Pero magdadagdag kami ng mga breeders dito. Basta once, sir, mapuno namin tong mga bunkers na yan. Kung makikita nyo, ilan yung bunkers na yan na napakaraming capacity. Nakikita mo naman, ni isa hindi pa namin mapuno. Pero hopefully, ina-address naman namin yung mga issues na yan. Kaya yun din ang number one reason bakit hindi pa kami nagpaparami ng baka. No? Yun lang. Other than that, wala na. Yung pagkain lang talaga. Once ma-solve namin yan. At yun nga, yung tinatanong mo kanina, yung mga future plans namin, kasama din dyan yung growership program namin. Okay. Growership program with the farmers, with the help of the good mayor, Kong Mayor JB Bernos, no? And his constituents, no? Yung municipality of La Paz. Yan ang tutulong sa amin para makausap din yung mga farmers at kung sino yung may mga available land, tataniman namin ng mais yun. In return, kami magpo-provide sa kanila ng inputs, no? Tapos even the mayor said na willing din magpalagay ng mga patubig sa mga key areas, no? Yung mga farms. Yes, yung mga key areas na pwedeng patubigan para makatulong dun sa mga farmers. In return, ang gagawin na lang ng mga farmers, alagaan na lang yung itatanim namin dun sa areas nila. Alagaan nila. Pag-harvest, kami rin na mag-harvest. After the harvest, titimbangin natin kung ilang kilo yung makukuha dun. Ililess na lang yung inputs na ginamit doon. Yung matitira. Yun ang babayad. So parang sa mga contract farmers. Growing na to? Well, yes. Parang ganun na, no? Parang contract So, growing. itong project na to ay isosolve yung kalimitan, madalas problema ng isang farmer na hindi niya alam ano ang i-grow niya kasi nung problema siya, sino ang buyer ko after. Yes. So ito wala nang ganung problema. Yes. Isosolve niya na lahat yon. Actually, nagpa-meeting kami dyan last month, sir. Dyan sa basketball court ng La Paz. Tuwan-tuwa yung mga farmers naman. Very positive naman yung pagtanggap nila sa amin. At hopefully, in the next few months, ma-launch na namin yung program. Tama-tama pagdating ng tagulan. Exacto yun. Diretso tanim na sana. So, medyo abala kami ngayon doon sa pakikipag-usap sa LGU and also together with the farmers para maumpisahan na talaga yung program. Kasi yun talaga, win-win situation yun. Win-win for us and also for the farmers. Marami matutulungan din. Ilang farmers, sir, ang pinag-uusapan natin dito na By the hundreds, sir. By the hundreds, madami din. Ilang hectares ito? Wala akong idea pa, sir, kung ilang hectares, pero probably baka less than 100 naman yan. Less than 100? Yes. Intended para punuin nyo itong bunkers na to? Yes, sana. Intended para punuin na. At actually, in the next few days, yan din yung tinututukan ko, no? Makikipag-usap din ako sa ibang LGUs maybe para madagdagan pa yung ibang lupa talaga. Yung land sourcing talaga, sir, ang pinakamahalaga. So, dito sa municipality of La Paz, kulang yan. Yeah, kulang. So, kailangan yung makipag-usap pa sa another LGUs dito sa Abra. Yes. Oo. Wow. Para madagdagan yung mga plantation areas namin. No? Kasi dyan talaga nakarely ang growth ng negosyo na to. Total, ilang hectares ang kailangan yung matamnan? Sa totoo lang, sir, unlimited kami ngayon. Kung ilan ang available land, tanim kami ng tanim. Kahit abutin pa ng mga 500 hectares yan, sa totoo lang. Tataniman pa rin namin yan. Basta ma-secure niya lang ng food, then more importations ng stocks. Yes, oo. Kasi pag dumating yung baka dito, kasi minimum, sir, na importation is about 1,200 heads na baka. One boatload yun eh. Mga 1,200 heads, di ba? So, kailangan, you have to ensure na pagdating ng baka na yun, at least in the next 6 months, siguraduhin muna natin na meron tayong ipapakain dyan sa kanila. Oo. Pero hanggat hindi tayo sigurado, hindi pwedeng dumating ang baka. Di ba? Okay, sir. So, maganda yan doon sa corn program ninyo.
Yes. Corn planting program, something like that. Anything else? Ano pa? Aside from the farmers, direct farmers, yung mga estudyante. For the students naman, we are working with the University of Abra. Okay. No? Plan ni Kong Mayor JB dito ay maglagay dito ng ng barracks para dun sa mga students, no? Okay. Na gustong matuto ng cattle feeding, and also to add opportunities for them to work abroad as well, maybe sa Australia, sa New Zealand, Canada, possible din. Kasi siguro pag nakita naman na ganitong klase ng facility ang pinanggalingan nila, malaking bagay din para sa kanila, diba? Ilang students ang inaayon niyo dito? Wala pa akong idea, pero I think naman dito, sir, unlimited naman dito kasi sa laki, no? Sa laki kasi, tsaka yung proximity namin do sa city kasi, hindi naman kayo malayo eh. Napakadaling puntahan ito. Tsaka malaki yung impact na, I believe malaki yung impact na magagawa nun, no? To share our knowledge, no, sa technology ng cattle feeding, cattle fattening, no? At saka gustong-gusto sa abroad mga Pilipino talaga. Dahil tayo mga Pilipino, iba tayo magtrabaho talaga. Kaya mas preferred tayo talaga doon. And advantage na lang galing sila dito sa farm. Yes. Okay. And aside from that, meron kayong plano? The slaughterhouse. Slaughterhouse. Yes. Another thing, may nakita ako parang may na-build na. Yes, sir. Kagagawa lang nung La Paz na slaughterhouse, no? Municipality of La Paz. It's a AA facility. Actually, pwede na kami mag-soft opening doon, no? Pwede na mag-soft opening. And yun, nakikita din namin yun na makakatulong din sa mga kababayan dito sa Abra na magkaroon ng opportunity para makapag-work doon sa slaughterhouse bilang mga butchers, no? Butchers also para makapag-abroad, no? Then, ang laki rin ng demand sa abroad. Napakalaki ng demand, sir. Lalo sa Australia at Canada, no? And marami na gumagawa naman yan dito sa atin sa Pilipinas, no? Sa mga ibang probinsya. Pero puro mga private yun, no? Hopefully dito, magkaroon talaga ng access yung mga taga dito sa Abra para matulungan sila na makapag-abroad. Diba? So, ayun. Nag-sunset na. Ilang years yan? More or less. Tinitingnan mo na. 5 years. 5 years. 5 years. Tsagaan talaga. Tsaga talaga. Pero pag ito, nakakuha mo na yung full potential dito. Ganda. Napakaganda. Ang dami matutulungan dito. Ikaw naman, kumusta? Kumusta ang... Ayos naman, sir. Eto, medyo mahirap kumita ng pera ngayon. Pero awa ng Diyos, nakaka-survive naman. Naggasto sa mga bata eh. Yung advocacy mo dito sa cattle farming, matinda rin. Oo, sir. Kasi alam mo, dito na kasi ito na kasi nakamulatan ko na hanap buhay. Ito na yung nakamulatan ko na hanap buhay. Tsaka gaya nga nasabi ko sa'yo, di ba? Malaki yung utang na loob ko dito sa industriya na to. Kasi kung wala ito, wala rin ako. Dito, itong bread and butter ko, nung araw, no? Itong bread and butter ko talaga. So, ginagawa mo ngayon more on giving back? Yes. So, siguro, I can say that. I can say that. Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan natin kumita din, di ba? Partly na nakakatulong tayo sa mga tao at partly kumikita rin tayo. Gusto pa natin yung ginagawa natin, di ba? Yun naman ang pinakamahalaga doon eh. Oo, bata ka pa. Matagal-tagal ka pa sa industriya. Yeah, on the side, yung restaurant nga. Ngayon, lalo ngayon, yung pinuputa po na restaurant sa Antipolo. So, I think yun ang magkukonsume ng malaking time sa akin. Yung restaurant na yan. Kailan mo yung open yun? June 1, siguro mga July, sir. First invite mo kami sa opening. Syempre. Syempre. I-vlog natin. Pwede ba i-vlog yun? Pwede. Ayos yun. Nasa tuktok ng bundok yun, sir. Saan doon? Hirap paliwanag. Di ba?
Masinag. Cherry Foodarama, Marcos Highway. Cherry Foodarama na sa kaliwa. Diretso ka pa, lampas pa doon. Okay. Mga 1 kilometer sa left, may papasukan ka doon. Barangay Pagray. Yun. Yung may hospital na malaki. May paakyat doon. Yun. Yung dulong-dulo ng property namin yun. Overlooking yun. 1 hectare. Ang ganda sa gabi. Maganda sa gabi. Makita mo online, Maura's Place. Ayun. Ang pangalan niya. Maura's Place yun. So makita mo doon. Kaya lang, papalitan ko ng pangalan. Pag nag-open. Yung pangalan ng place is Maura's Place. Okay. But the name of the restaurant is different. Iba. Yan, abangan natin yan. Iisip pa ako ng Oo, na-miss ko tuloy yung steak na sinigang. Sisling sinigang. Sinigang. Oo. Sarap. Hindi mo makalimutan yung sisling sinigang. Ang weird na lasa yun, no? Inihaw na liempo sinigang. Ayan. Sige. Sir Paul, thank you so much. No problem, sir. Madami tayong nagawang episode dito sa series na to, dito sa Abra. At ayun, sobrang thank you kay Sir Paul kasi talagang shinare niya lahat ng nalalaman niya. Yeah. Madami talaga, grabe, like yung mga computation. Talaga, yan yung... parang... actually, matagal ko nang gustong gawin to. Wala lang pagkakataon talaga. No? Na ma-share sa mga tao. Kasi maraming interesado, dami nagtatanong sa akin eh. Kaya lang, wala naman akong platform para ibahagi sa mga sa mga tao. Thank you sa agribusiness mo. Syempre. Share. Walang problema. Basta kayo. Grabe yun. Ma-open yung mind mo na kasi, di ba, pag sinabi mong cattle, oops, mayaman, ganun kagad, no? Totoo yun. Pero mayroon palang way na kikita ka na mas advantageous ka pa. Yes. Kaysa doon sa malaking operation. Kailangan lang talaga isipin. Actually, sir, yung dalawang anak ko, kasi medyo may isip na. Pinipilit ko, kinukumbinsi ko sila kasi alam ko, eto negosyo eh. Di ba? Kaya lang siguro nandun pa sila sa part ng buhay nila. Hindi pa siguro nila hindi pa nila mag-grasp, no? Iba kasi mga bata ngayon. On my part, being a father, minsan mafo-frustrate ka eh, no? Kaya lang hindi ka pwede magsawa sa kanila eh, di ba? Hindi mo sila pwedeng surrenderan eh, di ba? Hangga't kaya mo, okay, ituro mo sa kanila, di ba? Yun lang naman na magagawa natin bilang mga magulang, di ba? Para suportahan yung mga anak natin, di ba? Sabi nga nila, hindi ka nag-iisa kasi ang mga bata ngayon, ang mindset after makagraduate, gusto niya mag-build ng sarili niya. Yes. Ayaw niya nung andyan na sa kukunin na lang yung mamanahin niyang negosyo. Ayaw niya. Totoo yun. Gusto niya mag-prove ako, sir, sa sarili niya. Yun na lang ang pinipilit ko intindihin eh, di ba? Kasi mag-aaway lang kayo eh. Mag-aaway lang kayo. Dapat ganito, dapat ganyan. Noong una may mga times ako na earlier, may mga time ako na ganyan eh. Dapat ganito gawin niyo. Tigas ang ulo niyo, hindi kayo nakikinig. Ito na yung opportunity oh. Ayusin niyo lang to, intindihin niyo lang, apakadali lang nang gagawin. Kaya lang siguro it's not yet time, maybe. Kasi ako nung iniisip ko nung ganyan edad din naman ako, wala din naman ako, pariwara din, di ba? Yun lang. Napilitan ako magtino dahil nung nag-asawa ako bigla. Namaga. At 19 years old ba naman ako, sir eh. Kaya napilitan ako, nag-aaral ako sa Lasal eh. Bigla ka na di patay. Tapos sa maliligayang araw. Blessing in disguise rin siguro, di ba? Maaga ka nag-mature. Maaga talaga ako nag-mature. Tsaka wala eh. Sabi ng tatay ko, alam nyo na usapan ha. Basta pag kayo, umalis kayo sa bahay, bahala na kayo. Although alam ko naman na lang yun, biro lang. Pero sa akin, personal yun. Sige, walang problema. Susubukan natin. Kaya natin yan. Yun yung unang araw. Pagkapanganak ng panganay ko, tanda ko yan, sir. U-week na yun. Yun din yung unang araw na bumiyaya ako ng Batangas. Wala akong kaalam-alam. Basta meron akong 100,000. Yun lang ang alam ko. Meron akong 100,000. Yan ang pangkakapital ko sa hanap buhay. Hindi ko alam kung ano yung papasukin ko. Sabi ng tatay ko, sumama ka doon kay uncle mo, kay Papa Domeng. Sabi, mama ka doon, tingnan mo. Tingnan mo paano kakikita. Bahala ka na.
Yun na yun. Tapos na. Ikaw na nag-discover. Ako na nag-discover. Awa ng Panginoon. Natuwa naman ako, nagustuhan ko. Paano ba namang hindi magugustuhan? Yung unang biyahe ko ng Batangas, sabi ko sa kanya, Uncle, tulungan mo naman ako, bili mo naman ako miski 2 baka. Nasa mga 30 to 35,000 parang isang baka nun eh. O sige, bibili kita. Nung binili niya ako ng baka, kumita ng 10,000. Yung 2? Yung 2 baka, pinakatay ko, binenta ko. Baka ako, para maganda ata itong hanap buhay na to. Ayun na. Sumunod na biyahe, gano'n na naman, kumita na naman ako. Nakaipon. Naging baka kong 2, naging 3, naging 5, naging 10, naging 20, naging 100. Ayun na, and the rest is history. Gano'n lang. Kumbaga, tawag nila dun, di ba, palagong pepot. Tawag sa amin yan, palagong pepot. Yan, paikutin mo lang ng papaikutin. Huwag ka lang talaga huwag ka lang magbibisyo. Huwag ka magsusugal. Kang gigimik masyado. Yun. Halak, iwasan mo, drugs, yan. Importante. Mag-focus ka doon sa hanap buhay. Sir Paul, yung sa lahat ng so far nakausap ko, na-guess ko dito sa agribusiness na nasa cattle industry, ikaw yung kompleto, no? Yung from pag-aalaga, yes, to value trade, value adding, yes, to even processing. Yes, no? Value adding, processing, hanggang cooking, sir. Hanggang cooking, no? Import. Yes. Ng live animals, nadaanan basta baka, sir. Basta baka, baboy, hindi pa masyado eh. Although, medyo kabisado ko rin sa baboy, pero hindi masyado. Pero sa baka, medyo, talaga. From, yung literal na farm to market talaga. Farm to plate nga pala. Hindi pala farm to market. Farm to plate na literal. Yes, kasi pakitaan mo ako ng isang pyesa ng baka, sasabihin ko sa'yo kung ano yan. Sasabihin ko rin sa'yo anong luto masarap yan. Ganon ka literal. Diba? Pakitaan mo ako ng, sige, beef shank. Ano pwede lutuin dyan? Iwain mo yan across. Tapos gawin mo yan, osobuco. Yeah. Slow braising. Diba? Sir, subukan nila yung restaurant mo doon sa Tondo. Diba? Yes. Diba? May masarap na restaurant sa Tondo. Tsaka, ang pangalan? Antayin nyo, yung farmhouse. Tsaka antayin nyo yung ginagawa ko restaurant sa Antipolo. Sa Antipolo. Yan, sigurado. Sigurado yan. Yes. So yun, given that, dinaanan mo lahat, diba? At matagal na, no? Yes, sir. From your parents, sila talaga yung mover ng cattle industry. Yes, actually, kasi ako, sir, 4th generation na ako na magbabaka, magkakarne. Oo. Kaya ganun kalalim yung yung experience ko pagdating sa baka, sa beef, no? Minsan nga, sa totoo lang, pag lumalabas kami ng family, kasama si mama ko, tsaka sila papa, hindi na kami halos kumorder ng baka. Kasi makakantsawan lang eh. Tapos kala mo, pag tininan, pag sinerban ka ng pagkain sa restaurant, ay, anong pyesa ginamit dyan? Ganito. Alam mo. Alam mo agad. Yung mumurahin na part. Ay, ano to? Imported to baka na to. Hindi maganda yung marbling. Ganito, ganyan. Kaya wala na. Ang hirap ni i-please ng mga yun. Pag nagluto ka, naku, makakantsawa nga pag talagang may konting diferensya. Patay ka. Ang sarap ng mga, yung tapa ni Ma'am Nora. Ay, oo. Diba? Yung tapa na yan, ibang klase kasi yung tapa na yan. Actually, I'm planning to commercialize it eh. Yung tapa na yun. Lalo ko i-commercialize. Actually, matagal na. Kaya lang, yung pagpili kasi ni mama ng quality ng karne, masyadong meticulous talaga eh. Tsaka mahirap i-commercialize yun. Ang problema kasi doon, sir, ang hirap i-commercialize kasi obligadong manual ang mixing mo. Kasi dry rub siya eh. Hindi siya wet marinade eh. Walang toyo eh. So, obligadong 2 kamay mo ang magmi-mix. Hindi mo pwede katulad nung pag may wet marinade ka, ilalagay mo sa tumbler na makina. Say 500 kilos siya, isang tonelada. In 1 hour, yun na yun, tapos na. Sa amin hindi. Tapa mo, bago ka makagawa 1 kilo, mag-slice mo na ng tapa, di ba? Pagka-slice, kuha ka ng laman, 950 grams. Kuha ka ng 50 grams na panimpla, ilalagay mo sa kanya. Mamanual mo yun. Pag hindi mo na mahalo na maayos yun, may part na maalat, may part na matabang, walang lasa. Kaya
ang tagal na namin iniisip kung paano ano yun i-upscale, no? Hindi namin maano talaga. Obligado manual talaga. Yun ang problema sa kanya. Tsaka kaya mahal din siya. Kaya mahal. Kaya mahal. Nasa... Di ba, may market naman for that. Nasa mga 750 kilos na... 750 pesos per kilo. Per kilo. Oo. Marami namang suke. Marami. Marami ganun They're looking for quality product Yes. No matter what, kung kukunin nila yung quality. Yes. Lalo na sir, yung tapa ni mama kapag na-age mo. Na-age mo ng mga 21 days yun. Nasa chiller lang. Nakto. Wow. Napakasarap. Oo. Napakasarap. Lalo yung may taba na konti. Champion. Okay, given that, yung mahabang experience mo sa cattle, ano ang sa tingin mo ang future ng cattle industry natin? Mula doon sa pag-aalaga hanggang doon sa finished product. Sir, kailangan nating kailangan natin kung ano yung ginagawa ng ibang bansa, which is nagkaroon sila na grading system. Even matagal na yun sa kanila. Nagkaroon sila ng grading system pagdating sa beef, no? Okay. Kasi by doing that, magkakaroon tayo ng standard Tsaka mare-reward mo yung mga farmers na nagpo-produce ng quality na karne talaga. Dito kasi sa atin pagdating sa Pilipinas, walang ganyan. Basta baka yan, babae, lalaki, bata, matanda. Baka lang yan. Bisa nga kalabaw pa Oo. 'Di ba? Kaya I think yun yung malaking bagay, no? Na kailangan magawa dito sa atin sa Pilipinas. At hindi rin basta-basta kasi yun, kasi unang-una kasi kulang din naman tayo sa supply ng beef ngayon dito sa Pilipinas. Remember, nasa magit 100 billion na tayo, almost 130 million na tayo, almost, 130. Diba? Almost. Ang bilis, Ang baka natin is only about 2.5, 2.6 million heads only. Compared to Thailand, na nasa about 70 to 80 million lang sila. Pero ang baka nila nasa mga 8 to 10 million. 8 to 10 million heads. 'Di ba? Ang layo, 'di ba? So, sobrang laki pa. Sobrang laki ng potential. Sobrang laki pa. Sobrang laki ng potential. Ano yung problem? Ba't hindi tayo hindi tayo makausad? Makausad? Tama ba yung term ko? Hindi tayo makausad? Yes. Oo. Una-una, siguro kulang na rin tayo sa land, sir. Mga pasture areas natin. Lalo sa Mindanao, pag nakita mo yung pasture areas nun, wala na halos. Wala na. Ano na sila ngayon? Plantation na ibang crops? Hindi, subdivision na. Subdivision na. Okay. Totoo yun. Yun. Same as the other areas in the Philippines. Ganon din naman, no? So, again, just like any other industry, siguro, again, suporta ng gobyerno. Di ba? Yan din ang mahalaga Kasi, etong negosyo ng baka, capital intensive talaga siya, sir. Kita mo naman dito di ba? Pag gusto mo mag-commercial scale, talagang capital intensive, no? So, napakahirap din. Napakahirap. May pag-asa. Sa lahat naman ng bagay, sir, may pag-asa di ba? Kaya lang, there has to be someone who are really knowledgeable to lead, no? At kung sino pa man yung magli-lead na yun, dapat mayroong suporta, di ba? Kasi sabihin na natin na maybe isang katulad ko, sabihin na lang natin, marami man kaming mga gustong gawin dyan, at kahit kami ni Arnel, may mga advocacies kami na gustong gawin, pero we can only do so much, di ba? We can only do so much. Pag wala kaming suporta from the government, wala nang mangyayari sa amin. Magkukwentuhan lang tayo. Ganun yun, di ba? Well, that's the reality, di ba? Kaya, ganun pa man, hindi pa rin tayo nawawala na pag-asa, di ba? Siguro sa maliliit na pamamaraan natin, sa inyo din, di ba? Kahit ikaw, di ba? In our own little way, makatulong tayo sa mga kababayan natin, di ba? Yun naman ang pinaka-importante. Tsaka masaya tayo sa ginagawa natin. Yun ang pinakamahalaga. Ayoko nang palalimin pa. Thank you so much, Sir Mon. Thank you.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.